Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Muli tayo magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, ang pag-usapan natin mga kababayan, ito po, no, sila Leila de Lima at ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso na talagang sila po yung filibuster kung tawagin natin tungkol sa pag-ayaw sa hindi nila pag-oo o pagboto sa budget dahil meron pong item dyan na inaayawan nila na sabi nilang ugat ng korupsyon. Kaya ang ginawa po nila ngayon mga kababayan, ang Marcos administration hinabla po ng grupo nila de Lima at Egay Irice ang Marcos administration sa Supreme Court dahil po sa line item na unprogrammed appropriations. Ang sabi po ng kampo ni de Lima, tinanggalan daw po ng power of the purse ng Malacanang ang House of Representatives dahil ang Malacanang ang nasunod sa budget. Hindi ang HOR. Base dito sa aking pagkakaintindi. Bakit nagpunta sa Supreme Court si de Lima at Irice at sabihin sa Supreme Court, let the Supreme Court decide the constitutionality of unprogrammed appropriations. Kung ano man ang magiging pasya dyan ng Supreme Court, ang tanong, susundin ba yan ng ohokitibo? Diba? Susunod ba ang Pangulong Marcos? Kung sakaling sabihin ng Supreme Court, hey, Mr. President, that line item on your budget which is unprogrammed appropriations is unconstitutional. You better scrap that. So matatanggal yan, mawawala na ang 150 billion. So deficit pa rin. Isipin ninyo kung 1.6 trillion ng deficit, 150 billion ang mawawala, meron ka pa ring mga almost laki. 9.1 pa rin. Tama ba? Ay, hindi ko po alam. Bahala na kayo mag-compute. Bahala na kayo mag-compute. Hilong-hilo na rin ako dyan eh. Bahala na kayo mag-compute kung ilan yan. Hindi ko na alam. Mahina ako sa math. Okay? So sabi ni de Lima, power of the purse ng Kongreso na babaliwala sa unprogrammed appropriations. Punyeta, nakakabulol. So nag-iiyak po si de Lima at si Egay Irice kasi kumbaga ang Malacanang ang nasunod sa paglalagay ng unprogrammed appropriation. Kaya tinakbo po nila sa Supreme Court. Tanggayasan namin natin. Babasa tayo. Tinanggal sa Kongreso yung power of the purse o kapangyarihan ng Kongreso kung saan ang mga programa ilalaan at kailangan gagamitin ang pondo. Kumbaga, parang blankong cheque kung saan bahala na ang ehekutibo kung saan gagastusin. Wala ring transparency ang UA, kaya nga nagkakaroon na dito ng grave abuse at discretion. The lack of sufficient and strict standards in spending UA is tantamount to undue delegation of legislative power to the executive. So dinimanda nila ang Marcos admin sa Supreme Court. Sabi nila, yan ay labag sa konstitusyon. Okay? Malinaw po sa saligang batas na bukod sa budget of expenditures, dapat may tiyak at malinaw na sources of funding ang sistema ng pababudget. Wala dapat ditong nakaasa sa mga contingency o walang kasiguruhang pangangailangan ng pondo. So ibig lang sabihin ni de Lima, dapat halimbawa mayroon kang programa na nilagay sa isang departamento, dapat alam mo na kung saan manggagaling yung budget. Dapat walang programa dyan sa budget mo na hindi mo alam kung saan mo kukunin ang pondo. Dapat allotted. At dapat lahat program, hindi unprogram. Diba? O saan mo dapat ilagay yung foreign funded projects? Anong programa? Sa isang departamento. Paano mo ilalagay yon? O sabihin mo na lang, tanggalan mo na lang yung Gawin mo na lang program appropriations. O diba? Saan ko ilalagay ito? Sa DPWH? Ayaw nyo nga sa DPWH di gawin ko na lang line item, program appropriations. Dito manggagaling yung pondo.
Modernization of AFP, bigay mo sa DND, dagdagan mo na lang yung pondo ng DND, at least silang gagastos. Risk management, about calamities o whatever, o dun ibigay mo sa DSWD, dagdagan mo yung pondo ng DSWD. Bakit kasi nilalagay pa ang unprogrammed appropriations? Kaya tuloy nakakapagduda. Kasi diyan po nang galing ang malawakang korupsyon, lalong-lalo na ng DPWH. Oo. Ang gusto ni De Lima, dapat kung merong excess na budget ang gobyerno at may popondohang programa, ang Kongreso ang mag-a-approve. Kaso hindi po nangyayari ito sa unprogrammed appropriations. Ito sabi niyo, sa UA, kabaliktaran ang nangyayaring process. Imbes na tiyak na budget o kita ang magdidikta sa pagkakagastusan, inaaprubahan na agad yung mga item na popondohan kahit wala pa namang pagkukuhanan ng pondo. Ibig sabihin, saan kukunin yung 150 billion? Wala nga, kulang nga tayo ng 1.6 trillion. Uutangin, magbebenta ng assets, ika nga ni Irice. Sa kasalukuyan, ang mga proyekto na kalista sa ilalim ng UA ay mapopondohan kung sosobra ang makokolektang kita ng gobyerno sa itinakdang target, mangungutang o magpapataw ng bagong buwis. Sinabi na De Lima na kung lalagpas ang kikitain ng gobyerno, ang tamang gawin ay humiling ang executive department sa Kongreso magpasa ng special appropriation upang magamit ang naturang pondo. So ang gusto talaga ni De Lima, since sila ang may power of the purse, kami ang dapat masunod yan kasi kami ang sinabihan yung may power of the purse. Kami dapat ang mag-aproba. Sa aming trabaho yan, hindi sa executive. Di ba? Nilalabag ba ng Pangulong Marcos yon? Hindi ba siya pumupunta sa Kongreso, magpapaalam, magpapa-approve, merong ganitong programa, kulang ng pera, pwede ba akong mag-transfer from this department to another department? Di ba, kung lumabag ng ganun ng Pangulo, di i-impeach ninyo. Grave abuse of power. Kaso ang sinasabi ni De Lima dito sa unprogrammed appropriations, parang approve na to. Hindi nyo na kinakailangan pumunta pa sa amin. Kung may excess na pondong gobyerno, ilalagay dyan sa unprogrammed appropriations, okay na. Ang gusto niya, kung merong programa ang Pangulo, tanggalin ang UA. Kung merong gustong private foreign funded na proyekto ang gobyerno, may excess na budget, may panggagalingan, tumakbo muna kayo sa Kongreso, ipa-approve. Ganun po, dadaan sa Kongreso kasi sila ang may power of the purse. Pero dito daw po sa ang program, wala. Tinanggalan sila ng power of the purse. Kaya po sila tumakbo sa Kongreso. Ngayon, bahala na ang sa Kongreso. Sila tumakbo sa Supreme Court, no? Mali. Tumakbo sila sa Supreme Court. So bahala na ang Supreme Court na magpasya sa constitutionality at kung anong magiging desisyon. Ipa-scrap o sabihin tuloy na lang yan. Ang tanong, kung sakaling sabihin ng Supreme Court, scrap nyo yan, illegal yan, susunod ba ang Marcos administration? Okay, now, punta naman tayo dito. Punta naman tayo kay Digong. Kasi yung kampo ni Digong, mga kababayan, talo na naman. Bigo na naman ang kampo ni Digong. O bakit? Kasi yung una, meron silang nire-request sa pre-trial chamber. No? Mukhang may hinihiling sila na, report ba yun o whatever. O ngayon, may bago na naman silang hiling. Pero hindi sila pinagbigyan ng pre-trial chamber 1 ng ICC. Sa ulat po ng Abante, TNT sabi, ICC hindi pinagbigyan hiling ni Digong na expert report sa risk factors. Yung risk factors ni Digong, pinagpipilitan pa rin nila yung kanyang cognitive problem. Yung medyo may diferensya na ang kanyang pag-iisip. Ito po, hindi pinagbigyan ng ICC pre-trial chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng independent expert report tungkol sa kanyang risk factor kaugnay ng Rome Statute. Kumbaga, kukuha po sila ng ibang medical expert para tignan si Digong kasi hindi po nila pinaniniwalaan yung report ng 3 expert na kinuha ng ICC. Sabi ng mga expert, sinungaling si Digong.
Ayon sa desisyon may petsang Enero 7, sinabi ng hukuman na ang panel ng mga eksperto na plano na sanang pagkuhanan ng ulat ni Duterte ay itinalaga lamang upang suriin ang kanyang kakayahang humarap sa paglilitis. The panel has fulfilled its mandate with the submission of the panel's report, which are available to the defense and should it wish to do so, can be referred to in its observation regarding the review of Mr. Duterte's detention. In these circumstances, the chamber sees no reason, wala na daw nakikita, to order the panel to prepare any additional report that exceeds its mandate. Ibig sabihin, hindi pinayagan. Wala na. Nakuha na ng mga expert yung mandato nila, yung pinag-utos sa kanila. Ano pa idadagdag ninyo? Ang gusto nga ng kampo ni Digong, independent panel of expert. Oo, kaso sabi ng pre-trial, hindi na, wala na. Kung gusto mo, kunin mo na lang yung report ng mga Nauna rito, tinanggihan din ng pre-trial chamber ang hiling ni Duterte para sa interim release o pansamantalang paglaya. Ayon pa sa huhuman, ang legal na pasya kung umiral pa rin ang mga risk factor ay dapat gawin ng chamber mismo. Correct. Considering that the observation of the parties and participants regarding the periodical review of the detention of Mr. Duterte will be submitted by January 9. Bukas na pala to. Mamaya pala, no? The chamber finds that any additional expert report is neither appropriate nor necessary for its education. Ibig sabihin, yung neither, wala po. Hindi po pinayagan. Tinabla po sila. Bigo na naman yung kampo ni Digong. Ano na, Kopman? Wala ka pang naipanalo, Nagpupumilit. Kaso, sabi ng pre-chamber, sobra na kayo, dami mo na, pinagbibigyan ka lang namin, pero bigo ka pa rin. Wala pa rin naipapanalo si Kopman, mga kababayan. Yan na ang huling alas nila, kasi malapit na po. Ano to, January 9 na ba? Yari na. Alam ko ngayong buwan na ito, yung kanyang confirmation of charges, no? Mag-antay-antay tayo. Pag isa sa mga ito na ilan ang ang kaso niya, isa lang diyan, mga kababayan, sabi nila 30 years. Di 30 years si Digong diyan, no? Magpakagago na lang yung kanyang mga minions. Ayan po, mga kababayan, ang Marcos admin hinabla sa Supreme Court dahil sa unprogrammed appropriations, at yung kampo ni Digong bigo na naman, talo na naman. Ano na naman kayang bagong issue, mga kababayan, para lang lalong madelay itong trial ni Digong. Sige, i-delay mo nang i-delay, matutuwa kami dyan kasi forever na sa dyan sa kaka-delay. Okay, so kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.